The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. On a Sabbath, Jesus went to dine at the home of one of the leading Pharisees. He said to the host who invited him, "When you hold a lunch or dinner, do not invite your friends or your brothers and sisters, or your relatives or your wealthy neighbors, in case they might invite you back and you have repayment. Rather, when you hold a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind. Blessed indeed will you be because of their inability to repay you, for you will be repaid at the resurrection of the righteous." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Minor Basilica of Our Lady of the Rose of Manaoag. 3 weeks ago, on my way back here sa Manaoag, after attending a meeting sa Manila, malapit na po kami, nandandan po kami sa Tarlac sa T-Plex. Sumabog po yung gulong sa unahan ng sasakyan. It was interestingly, nothing happened. I was thinking then probably God was really protecting me. Probably I was thinking that probably I did something good, that God did not harm me. Just like what Tim's responsorial said, the saving help of God protect us. But that is not the story. Interesting po, hindi yun yung storya. Sapagkat habang nandun kami sa gilid ng T-Plex, may nag-stop na another Innova at tinulungan kami. Hindi ko nakuha yung pangalan ng tumulong. Basta tumulong lang po siya. At hulaan niyo po kung ano ang kanyang profesyon sa buhay. He's a taxi driver sa Baguio. At hindi lang po yun. He's a Christian pastor. So when I was thanking him and I was offering him something, ang sabi niya sa akin na ganito, Father, sabi niya, kasi tinawag akong Father, kaya nalaman pari po ako. This is my good work for the day. You don't have to give me something. Mga kapatid, sometimes when we do some things in our life, we always expect a repayment for it. Hindi maalis yun. Pag nagbigay ka ng bagay sa isang tao, kahit papaano, inaasahan mo yung tao magpapasalamat sa iyo. Kapag gumawa ka ng isang mabuti sa isang tao, kahit papaano, inaasahan mo na yung tao mag-appreciate dun sa ginawa mo. Kapag gumawa ka ng, pag pinagbigyan mo ng pabor yung isang tao, kahit papaano, you expect that person to repay you in some ways. Bagamat kuminsan hindi explicit, implied yun. Kaya nga kuminsan nagtatampo tayo kapag hindi napapansin yung ginawa nating mabuti. Nagtatampo tayo kapag naramdaman natin yung ibang tao ay para bang hindi appreciative doon sa ginagawa natin. Because in one way or another, there's a part of us who is longing for some appreciation and for some repayment. In fact, nung pumasok po ako dito sa pagpapare, yan po ang unang sinabi ng kaibigan ng tatay ko. Bakit mo hahayaan pumasok yung anak mo dyan? Walang return of investment yan. Wala daw pong return of investment ang pagpapare. Sa madaling sabi, sa mata ng mundo, payment is always the form of something, tangible. It's not something that will come after. Dapat andyan na kaagad. Kaya siguro natandaan ko po yung kwento nung isang bata na gusto niya bumili ng isang laruan. At hulaan niya, siyempre alam niyo na po, kapag ang bata ay gustong bumili ng laruan, alam na niya kung saan siya hihingi. Kanino? Kay nanay. So gumawa siya ng listahan. Doon sa listahan, sabi ng bata,
Naglinis ako ng kwarto, 50 pesos. Nag-aral ako ng mabuti, 50 pesos. Naghugas ako ng pinggan, 50 pesos. At nagpo at opo ako, 50 pesos. Tapos binigay niya sa nanay niya. Pagkabasa ng nanay, sabi ng nanay, walang sabi-sabi yung nanay, pumasok sa kwarto. At nagantay yung bata sa labas. Nung pagbalik ng nanay, may daladalang listahan din. Ibinigay dun sa bata. Ang sabi dun ng nanay sa bata, nakasulat po dun sa papel, dinala kita ng 9 na buwan sa akin tiyan, free of charge. Nahirapan ako nung pinapanganak kita, free of charge. Pinag-aaral kita sa magandang school, free of charge. Inalagaan kita nung may sakit ka, free of charge. Yun lang po yung 4 na linagay ng nanay. Nung nabasa ng bata, kinuha niya ulit yung listahan niya sa nanay niya. Tapos may sinulat ulit. Nung binalik sa nanay, alam niyo po ano nakasulat? Fully paid. Sometimes, the best things in life is always the free ones that we give. Yung bagay na binibigay natin sapagkat alam natin na hindi maibabalik na sa atin. That is the reason why love is the best thing that we can give. Because alam natin, most of the time, love cannot be repaid. Pag nagbigay tayo ng pag-ibig, madalas hindi ito nababayaran. Kaya nga siguro mga kapatid, the Lord is always reminding us every time we look up the cross, na ganito ako kalaki, na ganito yung bagay na pinapakita ko sa inyong libre na natanggap niyo sa akin. This is something that is free that I'm giving you right now. Yung pagmamahal na ito. Kaya nga siguro, if the Lord is giving us a free love, a free mercy, ano kaya ang bagay na pwede nating ibigay sa Kanya? If not to love each other too, freely. Without expecting anything in return. Sapagkat every time we think of something in return for the things that we do good in life, we will never appreciate what the Lord did for us. Every time we do something good in life and then we expect promotion, we expect appreciation, we will never appreciate what the Lord has done for us. Kaya nga siguro mga kapatid, as we continue our celebration of the Mass, let us focus on the free things that we have received from the Lord. On the many things that the Lord has blessed us. And yet we know that we cannot fully compensate what He has done for us. Because kung malinaw po yun sa atin, mga kapatid, sigurado ako, magiging malinaw din ang relationship natin sa bawat isa in the way we deal with each other. Kaya nga po, I know hindi po siya nanonood yung tumulong sa akin sa T-Plex. But in one way or another, kung sino man po siya, gusto ko pong magpasalamat sa kanya. Alam ko po naka-online tayo. Kung sino man po siya, sana po ang Diyos nang bahalang magbayad po sa kabutihan niyo. Amen.